Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng atin pong talakayan dito po sa ating bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda dito sa talakayan ko, dito sa mga bago kong social media platforms, mahaba-haba ang talakayan ko dito. Kaya yung mga nagsasabing, Attorney, kapapasok pa lang namin, patapos ka na. Dito po hindi, kasi mahaba-haba dito ang talakayan natin. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya lagi nyo na po itong subaybayan. Subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo sa Informador Facebook page. Mga kabunyog, binantaan ng mga DDS ha. Matindi talaga tong mga Duterte diehard supporters na to. Yung grupo ng mga pro Duterte sa Cebu, ang tawag nila sa grupo nila, nagbuo sila ng alliance nila, yung Cebu Alliance for Duterte. Kumbaga, ah, ang leader nila, yung isang nagngangalang Jun Abenis daw siya. Nagpakilala siya daw ang leader ng mga pro Duterte sa Cebu. Hmm? Kaya actually, napanood ko yung grupo na yan nung nilaunch yan. Pumunta pa doon si Guanzon. O, doon siya nag-anunsyo na siya daw ay tatakbong senador. Yan. Sa ano na yan, Cebu Alliance for Duterte. Kasi siyempre pinagmamalaki ng mga pro Duterte na baluarte nila daw ang Cebu. Ang sabi nila. Ang sabi nila, baluarte nila. Oh. Ngayon, itong grupo ng mga pro Duterte sa Cebu, nagbabanta sila sa mga kongresista galing sa Cebu province. O alam naman natin ang Cebu province, malaking probinsya 'yan. At ang mga syudad diyan ay siyempre may kanya-kanyang kongresista rin. Kaya maraming kongresista para lang sa probinsya at mga syudad ng Cebu. Kaya itong grupo ng mga pro Duterte, nag-press con sila, nagbanta sila. Any Cebuano lawmaker who signs this impeachment signs their own political death warrant. Wow. Ang yabang nitong mga pro Duterte na ano na to, na mga grupo sa Cebu. Kumbaga binabantaan nila, tinatakot nila ang mga kongresista ng Cebu, yung mga siyudad sa Cebu at yung mga distrito sa Cebu province na kapag bumuto kayo sa impeachment ni Sara, alam naman natin darating yan sa plenary, magbubutuhan doon. So, ginagapang nila kumbaga, gumagawa sila ng paraan para hindi makuha yung 106 na boto. Kasi 106, yan yung 1/3 ng mga kongresista. Pag nakuha yung 106, impeach na si Sara. Dadalhin na sa Senado, magsisimula na ang trial. So yan mga kabunyog, ang ginagawa nitong mga pro Duterte sa Cebu, nag-press con sila, ang banta nila, kapag sino man daw na kongresista ng Cebu, Cebu City, tapos yung mga distrito ng Cebu, ano yan, anuhan daw nila, ikakampanya daw nilang wag nang butuhan sa 2028. Yan yung ibig sabihin nila ng kapag sumama ka, bumuto ka sa impeachment ni Sara, kung mambabatas ka ng Cebu City, Cebu Province, ikakampanya ka nitong mga pro Duterte daw, yung grupo daw nila, tibo daw silang mga ngampanya para hindi nabutuhan. Dahil bumuto kayo anya sa pag-impeach kay Sara. Kaya bilang ganti sa inyo, hindi na daw, ikakampanya daw nila sa lahat ng sulok ng Cebu, na hindi na ang butuhan ang mga ito. Kung tinatakot nila yung mga Cebuanong mambabatas na wag silang boboto sa impeachment ni Sara, or else, o kaya, matatalo na sila sa 2028. O yun ang banta nitong mga pro Duterte. Kala mo naman dito sa mga pro Duterte, ano sila? Napakalakas nila na parang sila na yung magdidikta sa mga mananalong kongresista. Sa totoo lang, pagdating sa mga probinsya,
kahit pa ang mga tao pro Duterte, kahit pa may mga pro Duterte, pagdating sa kongresista, hindi sila masyado diyan. O example ko, Surigao. Oh, yung Surigao City, Surigao del Norte. Ang kongresista diyan, ang governor diyan, Barbers. Oh, Mindanao 'yan. Oh, bakit nanalo pa rin si Barbers? Identified si Barbers kay Romualdez at sa Marcos. O bakit nanalo pa rin ang Barbers doon? Kumbaga pagdating sa mga kongresista sa lokal, hindi bumuboto ang tao diyan, ay wag natin tong botohang kongresistang ito dahil pro Duterte ay anti-Duterte ito. Walang pakialam yan mga botante diyan sa lokal. Hindi sila bumuboto sa congressman, hindi nila basihan diyan kung pro Duterte o anti-Duterte yan. Ha? Ah, ibang usapan yung mayor, yung governor at saka congressman. Kasi yung congressman at saka mga governor mayor, yan yung nagbibigay ng mga ayuda, yan yung nagbibigay ng mga scholarship, medical assistance sa mga tao. Oh, kung ikaw ang congressman, marami kang naibigay na mga ayuda sa tao, scholarship, kung ano-anong mga tulong sa tao, kahit ka pa anti-Duterte ka kasi administrasyon ka sa Marcos, ibubuto ka pa rin. Kaya sa totoo lang, yung mga kongresista ng yung mga kongresista ng Cebu, pro Marcos yan, pro Romualdez. Oh, pero nanalo pa rin sila kahit sabihin pang malakas daw ang Duterte sa Cebu, nanalo pa rin yan. Kasi pa ang kongresista, hindi nila problema kung anti-Duterte. Hindi yan. Wala ang mga butante sa probinsya pagdating sa congressman, hindi naman ang batayan nila sa pagboto ng congressman. Hindi namin 'to ibobotong congressman namin na 'to kasi kontra ito kay Sara Duterte. Hindi ganoon. Ang pagdating sa probinsya, ang pagboto ng mga ng mga ang pagboto ng mga butante sa kongresista, hindi hindi ang basihan nila. Wag natin 'tong iboboto kasi pro anti-Duterte ito. Di gano'n. Kaya itong mga itong mga pro Duterte, ang yabang naman akala mo sila yung binabantaan nila yung mga kongresista, matatalo kayo. Pag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, nagkakaisa kaming mga pro Duterte, ikakampanya namin wag kayong botohan. Hindi hindi ganyan 'yan. Oh. Kasi kung ganyan din lang, ay 'di ba, napakaraming kongresista, 260 yun na kongresista na bumoto sa impeachment ni Sara noong 2025. O bakit nanalo pa rin ang karamihan doon? Bakit nanalo pa rin? Kahit sa Mindanao, yung mga pro Duterte ay yung mga anti-Duterte na mga kongresista nanalo pa rin. Bakit? Ay kasi nga pagdating sa kongresista, bumoboto ang mga botante diyan sa congressman, representative. Hindi nila diyan tinitingnan kung anti-Duterte ito o pro-Duterte ito. Ang tinitingnan nila diyan, si congressman may project yan sa lugar namin. Si congressman naging scholar niyan yung anak ko. Si congressman tumulong yan sa akin nung na-hospital ang pamilya ko. Noon wala silang pakialam kung pro-Duterte yan o anti-Duterte yung congressman nila. Kasi kung totoo yung sinasabi nitong mga pro-Duterte, ay di dapat yung 260 plus na kongresista na pumirma noon sa impeachment ni Sara, natalo na. Di dapat kontrolado na ngayon ng mga pro-Duterte ang Kamara. Di ba? Kaya ewan ko dito, mayabang naman tong mga DDS na ito ng Cebu. Kala mo naman, dahil sa banta nila na yan, susunod na sa kanila ang mga kongresista. Sigurado na yan, lulusot sa Kamara ang impeachment ni Sara, kahit anong gawin pa nila. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan, pupunta ng Portugal anya itong si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Lalakarin niya na talaga personal, ayon sa kanya, yung tungkol kay Saldico. Ayon kay Jun Vic, makikipag-usap siya sa mga Portuguese authorities. Tapos makikipag-usapan niya siya sa Interpol. Kailangan niya na siya na mismo ang makiusap. Kasi, napapahiya na rin kasi ang administrasyon dyan.
'Di ba nasabi ko yan minsan sa isang live ko, sa isang vlog ko? Dahil si PBBM na pagkagaling habang nandun ba yun sa United States of America, nasa Amerika si PBBM, sa isang press con doon, sinabi niya na nasa Portugal pa rin si Saldico at ginagawa na ng paraan na makipag-coordinate sa mga Interpol at sa Portuguese authorities para mapabalik na si Saldico. Ang sabi ko noon, dapat talaga mapabalik na yan. Kasi si PBBM na ang nag-anunsyo mismo, Pangulo na yan ng Pilipinas. Kaya siguro itong gagawin ni Junvic Rimulya, siguro dahil talagang mapipwersa sila diyan na pabalikin na si Saldico. Kasi lahat halos ng mga lahat halos ng mga testigo, si Saldico ang pangunahing tinuturo. Tapos hindi mo mapapabalik sa Pilipinas, nakakahiya sa gobyerno ng Pilipinas 'yan. Hindi pwedeng maging dahilan, kasi mahirap kasi may may visa ng Portugal si Portuguese visa si Saldico. Hindi rason 'yon. Dapat magawa ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, ang lahat ng dapat gawin, gamitin nito ang buong kapangyarihan nito, lahat ng kapangyarihan para mapabalik si Saldico. Kasi napapahiya na ang gobyerno diyan sa bagay na 'yan. Hmm. Kaya, kung talagang kailangan siyang pumunta ng Portugal para siya na mismo ang lumakad niyan, tama lang 'yan. Kasi nung nakaraan mayabang din ito si Junbi kasi sabi niya alam niya na kung nasaan si Saldico, nandun daw sa gated subdivision sa Portugal, hindi raw nakakalabas. Nadi-depress na nga daw kasi hindi nakakalabas. Oh, pagkatapos biglang nakita, nag-ano, nag ah, nagpapirma ng kanyang apostil. Saan ba 'yon? Denmark ba 'yon o Sweden? Oh. Denmark. Sa Denmark yata 'yon, oh, nagpapirma doon. Oh. Tapos napahiya na naman si Junvic Rimulya. Sabi niya hindi nakakalabas ng Portugal. Pero tapos biglang nagsabi si Junvic Rimulya, hindi na namin trabaho ang tungkol sa pagpapabalik kay Saldico. Trabaho na 'yan ng DFA. Yung DFA naman bigla naman nagsabi, hindi sa amin na trabaho 'yan. Tulong-tulong dapat 'yan ang iba-ibang ahensya. Ay parang nagtuturuan. Kaya ngayon maganda na 'yan na at least sabi ni Junvic Rimulya, siya na daw ang pupunta ng Portugal. Tama lang 'yan. Kasi dapat nilang pabalikin na si Saldico. Kasi kung hindi mapapabalik yan dito, ang iisipin ng taong bayan yan, hindi nyo lang talaga yan hindi nyo talaga yan pinapabalik sa Pilipinas kasi pag bumalik yan dito, ituturo niyan sila Romualdez at ang iba pa sa administrasyon. Kaya tuloy nag-iisip ang mga tao, parang sinasadya na hindi makabalik ng Pilipinas. Ngayon, para hindi pinagdududahan ng ganyan, para hindi pinag-iisipan ng ganyan ang gobyerno, dapat talaga mapabalik dito. At sa parte ni John Vic Rimulya, kung may plano siyang tumakbong senador, vice presidente o anuman, ay malaking achievement yan. Pero ang dami na kasing mga wanted, hindi niya nahuhuli. Mula nang mawala si Roque sa PNP, si Torre sa PNP, wala na. Hindi na aresto si Atong Ang. Hindi na napapabalik si Saldico, hindi napapabalik si Harry Roque. Oh. Tapos hindi pa naaaresto. Ang dami na. Kaya nga 'di ba nung halos madalas siyang magpa-interview, pinatutsadahan na siya ni dating Senador Sonny Trillanes. Huwag ka na muna kasi magpa-interview ng pag-interview. Kasi kasuhin muna yung mga dapat na maaresto kasi ang dami na niyan. Oh. Anyway, dapat nang gawin talaga ni Junvic Rimulya ang lahat ng magagawa niya para mapabalik si Bato. Kasi napapahiya na nga ang gobyerno sa bagay na yan. Ano yan, napakaraming atraso ni Saldico. Ang mga pinag-uusapan na yan ng mga bilyon-bilyon o trilyon na yata yan na pera na nawala sa pera ng bayan. Saldico ang nagmaniubra lahat niyan. Oh. Kaya dapat mapabalik dito at mapanagot yan, makulong yan. Hindi pipwede yung kung ano-ano na lang na rason. Kesyo mahirap daw kasi ano talaga yan, hindi ganun kadali magpabalik si Saldico.
Ang tagal na niyan. Last year pa yan. Anyway, sana gawin ni Jun Vic Rimulya ang lahat para mapabalik si Saldico. Kung hindi, iisipan ang gobyerno na, ay, mahina ang gobyerno. Para yatang ayaw din talaga nilang pabalikin. Ganon, ganon ang iisipin dyan. O mga kabunyog, ang tindi rin naman ito ni Sara. Ang tindi rin naman ni Sara Duterte. Ah, ano daw? Di raw niya palalampasin ang korupsyon. Wow. Hindi na kinikilabutan ito Hindi niya raw palalampasin ang korupsyon. Grabe na daw ang korupsyon sa bansa natin. Pag naging Pangulo daw siya, iyan ang isa sa priorities niya. Sugpuin ang korupsyon. Wow. yung inaakusahan ng tambak na korupsyon at pinapanagot sa impeachment ngayon ay siyang magsasabi na hindi niya palalampasin, lalabanan niya ang korupsyon. Wow. Harapin mo muna, sagutin mo muna ang mga akusasyon sa iyo ng korupsyon. Yun. Patunayan mo muna na hindi totoo yung mga akusasyon sa iyo ng korupsyon. Ang ginawa niya sa sagot niya ni Sara, hindi niya naman sinagot yung mga akusasyon ng korupsyon. Ang sabi niya lang, walang due process, walang jurisdiction ng double standard daw ang ginawa ng Justice Committee, ng Kamara. Actually, tama yung sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ang ginawa ni Sara Duterte, hindi naman sinagot yung mga issue. Sa halip, parang humiling siya na i-dismiss na yung impeachment laban sa kanya. Yung impeachment laban sa kanya, yung impeachment complaint, yung isa lang yung yung third impeachment complaint, 98 pages daw yon, sabi ni Attorney Ligutan, yung abogado ng mga complainants. 98 pages, anya. Yung sagot ni Sara Duterte, yung sagot lang hindi kasama yung mga perma, 10 pages. 10 pages? O, imaginein mo yan. Ibig sabihin, hindi niya naman sinasagot yung mga issue doon sa impeachment complaints. O tapos ngayon sasabihin mo, hindi niya palalampasin yung mga kurap. Ahabulin niya yan pag nanalo siya. Yan daw ay magiging priority niya. Anti-corruption. Wow. Si Pinoy may may karapatan manawagan ng kung walang korap, walang mahirap, daang matuwid. Kasi malinis ang record ni Pinoy, si Leni. Pero si Sara Duterte, na mananawagan siya na hindi niya palalampasin ang mga kaso na yan ng korupsyon pag siya'y naging Pangulo. Sino bang pinagluloko nito? Sa bagay, ang naniniwala lang sa kanya si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, bilib ako kay Sara. Zero talaga yan sa korupsyon. Naglulukuan tong mga to Ganon din sabi ni ni Congressman Toby Chanco ng Nabutas. Si Sara Duterte, 1,000,001% kung sigurado, pag nanalo yung presidente, hindi yan magpapaariglo. Kaya ayaw sa kanya ng mga kongresista kasi pag nanalo si Sara, mananagot sila sa mga kaso nila sa korupsyon, lalo sa flood control. Kaya daw itong mga kongresista daw na ito, sabi ni Toby Chanco, gusto nila ma-impeach si Sara. At makonvict para hindi manalong presidente. Wow. Si Toby Chanco yan At sigurado daw siyang hindi paariglo si Sara. 1,001% daw. Wow. Ano ba tong mga tao na to? Si Mike Defensor naman, zero corruption yan si Sara. Believe ako dyan. Si Sara naman, so hindi ko palalampasin ang mga korap. Lalabanan ko ang korupsyon. Talagang naano ako mga kabunyog, mga kabay. Nasusuka ako dyan. May sila? May hindi na sila kinikilabutan nagsasabi ng mga ganyan. Matindi nakakaya nilang magsabi ng ganyan. Sabi pa ni Mike Defensor. Ngayong panahong ito, organisado ang korupsyon. Hindi tulad nung mga dati, may korupsyon pero hindi naman organisado. Hindi tulad niyan. Sus naman, yung korupsyon ng panahon ni Gloria, kung saan bahagi siya ng administrasyon na yun.
in BNCTE, fertilizer scam, malampaya, lahat kay Gloria yan. Tapos sasabihin ni Mike Defensor, ang corruption. Hindi natin pinagtatanggol ang korupsyon sa ngayon. Oh, sa anong administrasyon man linalabanan natin ang korupsyon. Ang sinasabi lang natin, yung sabi ni Mike Defensor na iba na daw ngayon, grabe na. Totoo naman, lumalala ang korupsyon habang tumatagal. Pero yung sabihin niya na yung noon daw hindi ganyan ang korupsyon, kahit naman noon, organisado rin ang korupsyon. Nahon ni Gloria. Oh, kahit panahon ni Digong na Duterte, ganun din, parmali, overpriced laptops. Kaya nga itong si Sara, walang kay ito magsasabi ng ganyan. Hindi niya palalampasin ng korupsyon. Sus, anong kay niya na magsabi niyan? Ha? Hindi niya nga sinasagot ang mga issue sa kanya dito sa impeachment. Nag-submit sila ng sagot, 10 pages. Ang complaint sa kanya, nandun yung mga ebidensya, 98 pages. O, anong ibig sabihin yan? Tapos sasabihin, wala naman daw ebidensya sa 98 pages nga. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kabayan. Hmm? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.